kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God, para sa isa namang paghahayag na ating pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at nawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Alright. Sana magkaroon na ng magandang umaga dahil sa nakikita ko na pangyayari, wala pang katuparan ang sinasabi ng Diyos na magkakaroon ng magandang kapalaran lalo ng tao. Ito, basahin natin. Yung topic na pag-usapan sa Isaias basahin mo na. Alright, magbukas ako ng topic na pag-usapan na iyon ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay sumakay tayo doon para ibulgar ko sa inyo ang proseso ng mga bagay-bagay na magpapayapan, magpapasagana sa mga tao na tinatawag na prosperity, peace and prosperity. Basahin mo na. Ano pa babasahin? Yung Isaias, kung kayo masunurin ay kakain kayo ng buti ng lupain. Isaias Kapitulo 1, talatang 19. Kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Alright. Yan ang topic ng pag-usapan natin. Yung sinasabi ng Diyos na isa pa, kapayapaan sa inyo nasa malayo, kapayapaan sa inyo nasa malapit, sabi ng Panginoon, at aking pagagalingin siya. Alright. Papalitan natin yung letra. Pagagalingin sila. Bakit? Dahil meron sakit ng bayan. Alright. Nandoon sa Apokalipsis 22. Yung mga dahon na punong kahoy ay siyang kagalingan ng sakit ng mga bansa. Apokalipsis Kapitulo 22, talatang 1 hanggang 3. Yung yung dahon ng punong kahoy. Yun nga po. O sige. At ipinakita niya sa akin ng isang ilog ng tubig ng buhay na maningning, na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Alright. Sa gitna ng lansang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay pampagaling sa mga bansa. Alright. Talinghaga po yan. Mga talinghaga nito na hindi maintindihan, yung 12 bunga na tinutukoy na halintulad sa 12 apostol, at yung punong kahoy ay nahalintulad na siyang si Jesus, na sinabi niya doon sa San Juan Kapitulo 15. San Juan Kapitulo 15. Uno. Ito. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang magsasaka.
Ang bawat sanga na sa akin ay nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Alright. Mga talinghaga ito Ngayon, sana maayos ko na maliwanag ang paghayag sa inyo para malaman nyo, dahil sinabi ko na sa inyo, ang gobyerno na yan na pinanghahawakan ninyo ay siyang halimbawa yun sa hula na pinaginipan ni Nabucodonosor na larawan. Na larawan na yan ay pinukol ng isang malaking bato na natibag at nawasak yung larawan. Alright. Yung larawan na yan ay siya yung gobyerno ngayon na naglalarawan sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya winasak ng isang bato na natibag mula sa malaking bato na nangahulugan na siya ngayon si Kristo, nawasakin niya yang larawan na yan dahil walang kabuluhan, dahil puro putik ang paa. Nababalot ang mga bakal ng putik. Naintindihan nyo? Kaya yung mga putik na yan ay ang mga pagluto nyo na mabatas-batas at pagbalangkas nyo na batas-batas na walang kabuluhan na yang makakasira sa bakal. Alright. Nagets nyo? So, ang gobyerno na yan ay dito nga ang ulo, pero tanso ang katawan, at bakal nga pa may putik naman. Ano ibig sabihin yung putik? Walang kabuluhan ng Basahin na po ba natin? Ito po yun, sa Daniel Kapitulo 2, talatang 61. Ito na po yung pagpapaliwanag ni Haring Daniel. Ikaw, O Hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan. Ang kanyang kakinangan ay mainam. Ay tumayo sa harap mo at ang anyo niya ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto. Ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak. Ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso. Ang kanyang mga binti ay bakal. Ang kanyang mga paa ay ang isang bahagi ay bakal at isang bahagi ay putik na luto. Iyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay na tumama sa larawan, sa kanyang mga paang bakal at ang putik na luto at ang mga yaoy binasag. Nang magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa mga gikan sa tagaraw at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon, at ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Alright. Nagets nyo kung ano ang pinangahulugan at kahulugan, dahil nakita ng mga mata na ang bato na pumungkol sa paan ng larawan na yan, na ang ulo ay ginto at ang kanyang dibdib ay pilak at ang kanyang bahagi tiyan ay tanso at ang kanyang paa ay kombinasyon ng bakal at putik. Alright. Alam na ninyo ang ibig sabihin yan? Ang bakal na batas ay nahaluan ng putik. Ano ibig sabihin yon? Walang kabuluhan ang mga batas-batas ninyo dahil walang hustisya. Dahil malaya kayo gumawa ng magluto ng iyong batas at magplano ng mga bagay na pandaraya. Alright.
So, ibig sabihin po pala, yung batas na ginawa nila ay batas para sa pandaraya sa mga tao. talaga, O yun, maliwanag po yan. lahat ng batas na ginagawa ng gobyerno, pandaraya lahat yan. Ngayon, yung bato ngayon na pumukol sa larawan, naging malaki at pinuno ang lupa. Ang hiwaga na yan ay siya ang Kristo ngayon sa panahon natin na pupuno na sa buong lupain, maglagana ba sa buong lupain ang lakas niya sa magriyan upang palitan niya ngayon yung larawan na naglaho. Ang ibig sabihin nito, yan ang solusyon para mawalis na ang problema ng mundo. Dahil ang gobyerno na siyang larawan na pinungkol, kailangan matipag na yan. Mawala na yung gobyerno yan. Sa madaling Dahil salita wala po, siyang kakayahan na mag-maintain ng kapayapaan at kasaganahan. saglitan po. Ay, papaliwanag ko lang po, ang ibig sabihin po ng pastor, ang larawang ginto na nakita ni Nabucodonosor ay lumalarawan sa isang pamahalaan. Maliwanag po ba? Pamalahan na walang kakayahan. Ayun, maliwanag na po. Dahil halo-halo ang kanyang katawan. Alam niyo ibig sabihin ng halo-halo? Hindi pare-pareho ang plano ng gobyerno na yan. So, ibig sabihin, hindi nagkakaisa. Hindi nagkakaisa ang plano dahil walang hustisya. At ang ibig sabihin po niyan, kanya-kanyang pakinabang. Talaga. Kanya-kanyang layunin sa pakinabang. Kaya nga, hindi lang sila nagkakaima. Ginto, pilak, bakal, tanso. at tanso. Halo-halo. Yang gobyerno yan, ang plano niyo, hindi dalisay, walang katarungan, hindi makatarungan ang ginagawa nyo dahil ang batas ninyo ay walang kabuluhan. Dahil wala ninyo kabuluhan ang batas. Wala kayong takot sa batas ninyo dahil kaya nyo lukuhin ang batas. Kaya pong baliktarin ng batas. Kaya nyo baliktarin ang batas. Kaya ang bato na yun na pumukol ay si Kristo ngayon na maglaganap sa buong Lupain. Ngayon, kung siya maghari ngayon, talagang siya na maghari, nakatalagang maghari, para magkaroon na ng kapayapaan sa lupain dahil patitigilin niya lahat ng mga bagay na kasamahan sa lupain. Alright. Nandun na sa Isaiah. Magmula sa 17 o 16. Isaiah. Kung kayo maglikad na sa paggawa ng masama at matuto kayong gumawa ng mabuti. Alright. Magkakaroon na ng katarungan. Ito po, Isaiah Kapitulo 1, talatang 16. Mangaghugas kayo, mangaglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang napipighati, inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Alright. Alam niyo babaeng bao? Mamamayan walang Diyos na naghanap ng katarungan. Okay, luluan niyo sila. Huwag niyo gamitin ang batas ninyo na para sa inyo lamang at baliwalan ninyo ang mahirap. Dahil ang batas, pangkalahatan. Tandaan nyo ha. Pero kayo mismo na mambabatas, kayo lumalabag sa batas. Kaya kung paghawakan nyo ang katarungan, justice, ang sabi, mapalad ang taong manghahawakan nito. Si kaliwa. Isaiah Kapitulo 60. Hindi. Talat. 56. Si 56. Talatang 1, 2.
Talatang 2 po to. Isaias Kapitulo 56, talatang 2. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nangahawak dito, na nangingili ng sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Alright. Ano yung kapitulo 1? Sa 1 po, umpisahan po natin sa 1. Versikulo 1. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katuwiran, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng darating, at Alright. ang aking katuwiran ay mahayag. So, paano mahayag ang katarungan kung kayo mismo ang lumalabag sa katarungan? Basahin mo sa Bibliang English. Dahil justice, sabi din dyan, katuwiran, sabi naman ng Tagalog version, pero sa English version ay matuwid na babasahin nila. Isaiah 56. 1. Isaiah chapter 56 verse 1. Sa English. Okay, pakinggan nyo mabuti para malinaw dahil alanganin kayo sa Tagalog na pananalita. Hindi maintindihan. Ito po. Chapter 56 verse 1. Do saith the Lord, keep ye judgment and do justice. O yan. Di For na my salvation is near to come, and my righteousness to be revealed. Alright. Maliwanag na ha. Dahil Inglesero kayo. Kaya pinabasa ko yan sa Bibliang English. Ano, ulitin mo. Malinaw. Do saith the Lord, keep ye judgment and do justice. For my salvation is near to come, and my righteousness to be revealed. Alright. Katuwiran Diyos ay mahayag. O justice ha. Meron bang hustisya sa inyo? O liko-liko ang hustisya ninyo? Yung judgment ninyo, paghadol ninyo, mali-maling hadol dahil kayo mismo gumagawa ng mali-maling paghadol. O gusto nyo na? Dahil hindi makatarungan ang maling paghadol at hindi makatarungan ang gumagawa ng masama at hindi matulad dahil ang gumagawa ng masama ay nananatili sa posisyon. Get nyo? So ito rin mo mabasa, matbalad ang tao na nanghawa ka nito. Sa Tagalog na po. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nangahawak dito, na nangingili ng sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Alright, di malinaw na. Dahil ang inyong batas ay walang kabuluhan, putik. Bakal nga, pero nahaluan ng putik, marumpok. Dahil kayo mismo ang lumalabag nito. Nagit niya? So, kung kayo nga lumalabag nito, so, maliwanag nyo, sinabi ni Miranda na kayo ay dapat nang bumaba sa tungkulin dahil hindi nyo kayang ayusin ang problema ng bayan para ang kaligtasan ay malapit na sa mga tao. Alright. Malapit na ang kaligtasan kung meron katarungan, justisya. Alright. At panahon na po para ang mamumuno naman po yung mga tao ng mga makadiyos at may mga awat malasakit sa taong bayan. Yun ang ibig sabihin na nangingilin ng araw na Sabat para maging Diyos siya. Bagamat tao siya, ay magiging Diyos siya. Matatakot siya sa Diyos. Ang tao nangingilin sa Sabat ay natututong matakot sa Diyos kasi kayo mismo hindi nakikipagsabat, kaya wala kayo takot na gumawa ng kasamaan. Tama. Alright? Ano kasi ang plano ng Diyos? Tipunin mo sa akin ng bayan
para sila ay mag-aral na matakot sa akin. Yan ang sabat. Diyos ang magbibigay ng kanyang tinig na huwag nang gagawa ng anumang kasamaan. Hindi ba ganon? Ito pa, basahin po natin. Deuteronomio, Kapitulo 4, talatang 10. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb. Nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita. Yan ang sabat. Kaharap nyo mismo ang Diyos na makikipagtipan sa inyo ng panibagong tipan. Ang tanong po kasi dito, wala pong ganitong mga pangyayari sa mga relihiyon. Wala pong bumababang mga banal na espiritu sa kanila. Yan Wala po ang nga malaking problema. Yan ang dahilan kung bakit sumama ang daigdig at walang taong maliligtas pa. Ano po ba kasi ang magagawa ng mga banal na espiritu? May magagawa ang banal espiritu. Dahil yan ang tinatawag na ang espiritu ay bababa. Ang tawag dyan ay resurrection. Ano ibig sabihin ng resurrection? Ihanda nyo ang inyong katawan at gagamitin kayo ng mga banal para hindi kayo makagawa ng mga masamang bagay. Dahil ang sabi ng Biblia, nung bata ka, magbibihis ka at lumalakad ka sa saan mo ibig. Pagtanda mo, iba na ang bibig sa'yo. At dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Ito po yung magagawa ng espiritu ayon po sa Panginoon. Juan Kapitulo 16, talatang 13. Sige. Gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Hindi. Tama po ba yan? Tama yun. Dahil sinabi ko na, halimbawa, ang robot. Ano ang magmamaneho sa robot? Hindi ba tao? Alright. Ngayon, kung yung katawan ninyo ay paggamit nyo sa espiritu, sino magmamaneho sa inyo? Dahil ang espiritu ay handang tumulong sa inyo. Hindi ba yun nasabi niya? Kung mahal nyo si Kristo, ang espiritu niya ay handang tumulong sa inyo para manihuin kayo sa mga bagay na matutuwid, hindi sa mga bagay na liko-liko. Alright, maliwanag ba? Yun po yung sinabi ni kagalang-galang na Apostol San Pablo sa Roma, Kapitulo 6, talatang 13. Sige. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran ng Diyos. Kaya ganyan kayo eh. Nagagawa nyo ang gusto nyo dahil walang nagmamaneho sa inyo na banal na espiritu. Ang nagmamaneho sa inyo ay demonyo. Tandaan nyo Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo, sa mga pinupuntahan po, lahat naman po kasi sila may mga relihiyon, may mga pananampalataya, kaya lang po, yung mga pinaniniwala nilang mga relihiyon, wala pong bumababang mga banal na espiritu. Wala nga, dahil hindi nila mahal ang espiritu. Kaya sinasabi po kasi nila sa mga espiritu, mga masasamang espiritu yan, paano bababa sa kanila mga banal na espiritu? O sino magmamaneho sa kanila? Sa ikatutuwid nila? Diyos na sanlibutan. Demonyo. Kaya kayo ay sinasakop ng demonyo. Kaya handog na ninyo ang sarili niyo sa Diyos. Sabi ni Pablo. Kaya po ang pinakamaganda po dito, hikayatin nyo po yung lahat ng mga tao na hanapin yung pananampalatayang may mga bumababang mga banal na espiritu. Alright. Ngayon, kung handog nyo ang sarili nyo sa Diyos, iba na ang magmamaneho sa inyo. Dahil banal na espiritu at hindi kayo dadalhin sa mga tukso. Hindi kayo dadalhin sa pagkapahamak yung banal na espiritu na magmamaneho sa inyo. Ito po yung sinabi ng Panginoon dyan. Juan Kapitulo 14,
talatang 26. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagayang Espiritu Santo. Nasusugoy ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo aking sinabi. O yan. Ayaw ninyo kasi ang Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ay tumutulong sa ating mga kahinaan. Bakit ayaw ninyong tanggapin ang Espiritu? Samantalang handa na yan. Tumutugtog na yan sa inyong puso. Pag siya'y pumasok sa inyo, siya na ang magmamaneho sa inyo at dadalhin kayo sa matuwid na mga bagay. Ito pa po ang ituturo sa atin ng Banal na Espiritu. Juan Kapitulo 16, talatang 13. Gayunmay kung siya ang Espiritu ng katotohanan ni dumating ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig ang mga ito kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Ayan. Kaya ang Banal na Espiritu ay laging handa na naghintay sa inyo para tulungan kayo sa inyong mga kahinaan. Dahil ang tukso ay malapit sa inyo. Pera lang natutukso kayo. Sabi kanina ni Lynn Agno, bakit kayo tumigil sa mga bagay na matutuwid? May binabanggit po siyang pangalan. Tulpo po yung binanggit niyang pangalan. Kaya nga, Dahil daw po nung panahon ng pandemic, yung hinahanga nating Rapitulpo nung panahon ng pandemic, para po yatang nabarahan yung kanyang bibig na baka magsalita. nasuhulan. Yan nga, bawal yan eh. Huwag kayong tatanggap ng suhol. Dahil ang suhol ay bubulagin niya kayo. O ganyo. Kahit na masama, ang akala niyong babae. So, ngayon, sa panahon natin, tandaan nyo naghanap ng Diyos na matapat, na matalino, na tao, na siyang ilalagay niya Upa. sa posisyon na yan. Tandaan nyo Basahin po ba natin? Sige. Mateo Kapitulo 25, talatang 45. Ay, Mateo 24 pala, talatang 45. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yung taong alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay marat na siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa kanyang ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Sino mag-aari ng Diyos? Hindi ba buong sangkatauhan? Kayo mismo nakaupo sa posisyon, hindi kayo mapagkatiwalaan? Paano ngayon yan? Naghanap ng Diyos ay isang tapat na matalino. Nakakita na siya eh. Walang iba kundi si Panginoong Jesucristo. Kaya lang, namatay na. Pinatay ng taong hindi naniniwala sa kanya. Pero siya ay isa ng Espiritu. Tandaan nyo At siya rin yung hangarin niya na kapayapaan, kasaganaan sa lupain, yun din ang hangarin niya hanggang ngayon. Kaya na siya Espiritu. Kaya naghanap siya ng tao na kanyang gagamitin upang ipagpatuloy niya ang kanyang gawain. Okay niya? Yan ang meaning ng resurrection. Kailangan naman natin ang dictionary. Anong meaning ng resurrection? Pagbabalik ng mga taong nabanal. Ayan! Nagbalik na si Jesus at muli niyang gawin ang narapat niya gawin. Kaya handa niyo sarili niyo. Sabi ni Pablo, handog niyo sarili niyo sa kanya para gamitin niya kayo. Dahil siya ay matuwid na tao. Ngayon, naging espiritu na siya. Matuwid na espiritu. At siya ay babalik. Ngayon, ang pagbabalik niya, handa niyo ang sarili niyo para gamitin niya kayo. At ang bili ni Pablo, huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito. Roma 12:1 hanggang 2. Sige.
Roma Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan nyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Alright. Ang kalooban ng Diyos, yan ang alamin ninyo. Dahil si Jesus ang nakasakay dyan. Siya'y tao, inandog niya ang kanyang katawan sa Diyos at ang Diyos ang gumamit sa kanya. At ang bawat gawin niya at salita niya ay galing lahat sa Diyos. At ang pamamahala niya ay mahusay. Tanda nyo Kaya lang, sa husay niya, ayaw ng tao dahil ay hindi nila magaya yung ginagawa ni Jesus na siya ay ginagamit ng Diyos. Kaya nga sabi ng Pablo, paggamit niyo sa Diyos ang iyong katawan. Yan ang meaning ng resurrection. Kaya po ang bilib po ng Apostol San Pablo, huwag daw po nating papatayin ang ningas ng Espiritu. Kaya nga, Ibig sabihin po noon, yung pong ating pakipag-ugnayan sa mga banal na Espiritu, kailangan po maalab siya. alright, naghihintay ngayon na Espiritu sa taong gagamitin niya. Ako'y tumutok-tok, sabi niya sa pintuan. Apokalipsis Kapitulo 3, talatang 20. 20 po ba o Oh, 19 mo muna? Ang lahat kong inibigay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. o yan na ang resurrection. Nagas nyo, pagbabalik ang mga banal. So, si Jesus na banal, naging Diyos, magbalik siya ngayon at ihanda nyo ang inyong katawan. Nung umakyat po sa langit ang ating pong isang propeta, may bigay po na talinghaga yung mga banal doon. Marami daw pong nagliliparang mga ibon sa kalangitan. Nais na nilang bumaba, ngunit wala daw pong puno na madapuan. Kaya nga, Talinghaga po yan. mga espiritu, nandyan na, handa nang tumulong sa inyo para hindi kayo makagawa ng kalikuan. Yan ibig sabihin ng resurrection. Eh, wala raw po mababaan dahil wala raw po may mabuting puso. Eh, paano nga? Nasilaw sila sa salapi. Dahil ang Diyos nila ay salapi. Yan ang sinasabi kanina ng larawan na napaginipan ni Nabucodonosor. Pilak ang Diyos nila. Kaya ang tiyan nila ay tanso. O hindi laganas na ginto. Banal nga ang utak nila sa kanila, pero hindi dalisay dahil ang buong katawan niya, membro ng katawan, ay puro peke. Kung tawagin, So, sa madaling salita po, yung pong ating pong mga nasa gobyerno, bawat isa ay namumuno. Pero bawat isa ay may kanya-kanyang hangarin. talaga, Na mayroon silang mga sariling hangarin pang sariling kapakinabangan. yung nga sinasabi sa salita, kanya-kanyang jackwak, Yon. kanya-kanyang kickback, kanya-kanyang bodos. Wala silang sinusunod. Alinsunod sa watas. Dahil walang nakakita sa kanila na espiya ng gobyerno. Dahil ang espiya ng gobyerno nasusulan din. CIS, agent, masusulan din. Kaya nga, ang gobyerno na yan ay walang kabuluhan. Tandaan nyo So, kailangan na pong baguhin na ang gobyerno. Talaga? Kaya lang po, yung aking po napanood, ang nais daw nilang baguhin yung konstitusyon. Yun po yung nagpapapirma sila ngayon para daw mabago na yung konstitusyon.
Alam niyo po ba yung gusto nila ipalit sa batas? Yung batas ng New World Order. Kaya nga, peke na naman. So, ibig sabihin po, Then, original na batas, hindi na masunod. 10 Commandments. batas na naman ng pangkalupaan. Ay ang nais na po ng Diyos na maging batas natin dito sa lupa, yung kanyang original na order, yung kanyang 10 utos. Oh. Gusto yung mabasa naman yung original yan? Bawal ang magsaksi ng di katotohanan at huwag mong angkinin anuman pag-ari ng iyong kapwa. Ito po yung isang lihim na hindi po nalalaman ng sangkatauhan na ang tunay pong solusyon sa kinatatakutan yung climate change, yan po yung solusyon, 10 utos na kapag nasunod po natin lahat yan, yung climate change na yan na kinatatakutan ninyo, maglalaho po yan. Kung tayo magiging masunurin sa mga utos ng ating pong dakilang Ama. Huwag mo babago yung tema. Dahil climate change lang yan eh. Gobyerno ang tinutukoy na. Opo. Okay, so, gusto yung mabago ang gobyerno? Papayag kayo? Yung pag-gobyerno ng Diyos? Talaga, Diyos ang maghari. Yan ang talaga pa nung hula, nung una. Ha? Ito po, Isaias ay awit 119. Yan. Kasama dyan yung resurrection na. Pwede po ba natin unahin yung 9:6 ng Isaias? Maybe 6. Yung bata pa lang siya, talaga nakatakda na siya maghari. Okay, o sige, basahin mo. Ito po. Isaias, Kapitulo 9, talatang 6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at Pangulo ng Kapayapaan. O yan ang talaga nakatalaga na mamuno sa buong bansa, buong daigdig. Tandaan nyo ha. Pero bakit pinatay siya? Ayaw nga siya maghari. So ayaw yung maghari ang kapayapaan? Dahil siya'y hari ng kapayapaan? Kaya nga po puro kaguluhan ang nangyayari sa atin. Kaya kayo ngayon, nagkagulo. Dahil kayo hari ng kaguluhan. Malinaw ha. Ito ang paghari ng Diyos. Awit 90, 99, 1. Ang Panginoon ay maghahari. Okay na. Nakatagda talaga yun. Ama, anak ay maghahari. Maghahari. Pero ba't ayaw nyo maghari kasi? Dahil wala kayong budget ng pera. Wala kayong makickback. Wala kayong madaya. Ayaw nyo. Dahil ang Diyos ba'y mandaraya? Ang anak ng Diyos ba'y mandaraya? Hindi po. So, ayaw nyo ilagay sila sa posisyon. Bagaman nakahula na sila'y maghari talaga. At sila'y uupo sa inyong katawan. Kung paggamit nyo ang inyong katawan, yung resurrection na sinasabi. O, naintindihan nyo ang resurrection? Manginutil kayo. Tuloy po natin. Ang Panginoon ay naghahari. Manginig ang mga bayan. Siya'y naupo sa mga kirubin. Makilos ang lupa. Okay? Ano ang kirubin? Mga alagad na babae. Sige. Ang sirapin, mga alagad na lalaki. Okay nyo? Siya'y papasok dyan. Basta handa nyo sarili nyo dyan para gamitin niya kayo. Yan ang resurrection, ang pagbabalik ng mga banal. Sa dos na po. Ang Panginoon ay dakila sa Sion. Ang Sion po ay kaharian ng langit. Sat siya'y matataas na higit sa lahat ng mga bayan. Ay, yung mataas ang Diyos. Kayo ang gusto nyo tumaas. Kaya nga- Dumakila. Kaya nga po maraming naglaba sa mga rahari, reyna, hari, So, prisipe, itatas nyo princess. sarili nyo. Ang mga anak niya, alagad niya, ang itatas niya, nandun sa Isaias 50. Kaya nga po ito po, 13. kaya nga po ito po tinatanong nyo sa kanilang lahat.
anong na-contribute nilang kapayapaan? Wala. Puro kaguluhan. Kaya nga yung gobyerno na yun na yan, na binalangkas nyo, na larawan, na napaginipan ni Nebuchadnezzar, papalitan nyo yan dahil maglalaho na yan, tanda nyo. Wawalisin ng Diyos yan. Ito po yung pinababasa Ang niyo. tanging paraan nito, ituturo ko na sa inyo. Basta magsisi na kayo, magbago kayo, at kayo rin ang gagamitin ng mga banal. Okay nyo? Isayas Kapitulo 53, talatang 1 hanggang 3. Sinong naniniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Alright. O, kanino nahayag ngayon? Nasa inyo ba? O, kay Kristo nahayag? Ay sa ating pong kapanahunan ngayon. Sa ating kapanahon na ngayon, kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sa inyo ba? Ang bisig ng Panginoon ay larawang Kristo. Siya si Kristo, ang bisig ng Panginoon. Ngayon, sino sa inyo ang papasukan ni Kristo para maglarawan sa inyo ang bisig ng Diyos? Okay na. Kung hindi nyo maintindihan ito, magtanong lang kayo ha. Mataas po yung aral na ito. Talaga, resurrection na yan eh. Ito po kasi ang sinabi ni kagalang-galang na Apostol San Pablo. Hebreo, Kapitulo 10, talatang 5. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, isang katawan, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay ihanda mo. Alright. So, nakahanda naman yung katawan nyo para gamitin ang banal Diyos man o si Jesucristo ay gagamitin kayo. Oh, Alam niyo po ba yung tinatawag na ihahanda ng mga daan? Yan po yung mga propeta. Tama po ba? Oh. Ngayon, Luklukan. kung nakahanda na kayo na gamitin ng Diyos at si Jesucristo, magkakaroon na ng kapayapaan sa lupain. Tandaan nyo, wala nang kaguluhan, kundi magkaroon ng kasaganaan. At Ay. matulog kayo at wala kayong katatakutan. Sa halip na kayo para kaunting sa bilang, kayo'y kanyang pararamin pa. Dahil ang plano nyo na one world order, pakauntin nyo ang bilang ng populasyon dahil magastos kanyo, hindi nyo pala kayang bigyan ng kasaganaan ng mga tao. Ang Diyos nagbibigay ng kasaganaan. Tandaan nyo. Kaya nga raw po gusto nilang bawasan ng tao sa mundo para daw konti lang ang konsumo. Ang plano ng Diyos, magpakarami kayo. Bakit ngayon? Babawasan nyo ang tao. Diyos ba kayo? Diyos ba kayo? Diyos lang ang mababawas ang tao. Sa pamagitan ng kamatayan ng sakit, aksidente o anuman na Lahat ng mga kapalaran na tao. salot, sumpa, parusa, mga O yan, dilubyo. Diyos lang ang papatay, hindi kayo. Let's go. Eh marami na po silang napatay. Ngayon, Mga napatay ng naintindihan ba baksin. nyo ngayon? Resurrection na ngayon. Panahon na pagbabalik ng mga banal. Sino man banal niyan? San Miguel? Gabriel? Rafael? Lahat po ng mga apostol. Lahat Ng ng mga mga propeta. superstars ng Diyos. 7 sila lahat. Gagamitin kayo kung ihanda ninyo ang sarili nyo. Ha? Handog nyo ang sarili nyo sa Diyos para gamitin nila. Hindi na kayo ang gagawa. Espiritu na ang gagawa para sa inyo. Maliwanag ba ang reincarnation? Kung di nyo naintindihan, magtanong kayo, sinabi ko sa inyo. Handa na silang gamitin kayo. Handog lang ninyo sarili nyo upang ang masama nyong ginagawa ay mabago na dahil ang magmamaneho sa inyo, espiritu na no. Ang tanong po nila, paano daw po yung mga dapat nilang gawin para sila gamitin ang mga banal na espiritu?
Ihanda nga yung sarili, magpakamala kayo, mag-ayuno kayo. Yon, mag-ayuno. Ang pag-ayuno po, paglilinis po yan ng puso, ng kaluluwa, at ng buong pagkatao. Yan po ang ayuno. Kasi, ang kasalukuyan na gumagamit sa inyo, ang demonyo. Tandaan nyo ha. Dahil ang plano ng demonyo, yayaman kayo talaga. Kaya kinagad nyo yung pain ng demonyo, pera. Kaya ang demonyo ang naghari sa inyo. So, ano sabi ni Kristo? Huwag niyong bigyan ng daan ng dyablo. Bakit binigyan niyo ang daan ng dyablo? Kaya siya na ngayon gumagamit sa inyo. Kaya po yung hinula po ni Propeta Isaias ay sadya po talagang naganap sa buong sanlibutan. Ito po ang hinula ni Propeta Isaias, Isaias Kapitulo 60, talatang 2. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa at ng salimot na dilim ang mga bayan. So yun po talaga, yung buong kadiliman naghari na sa buong sanlibutan. Ang dilim ay simbolo na demonyo. Kaya po tayo ay nagagalak. Ang liwanag ay simbolo ni Jesus. At yung pong mga spiritual, lahat ng mga pananampalatayang spiritual, kailangan na po ng isang malawakang pagkakaisa at nang yung kadiliman na yan ay mahawi na. At kami po ay nagagalak sa isang grupo po ng spiritual na nakipagkaisa po dito sa kaharian ng langit. Alright, ang billing ko lang sa inyo, mag-ayuno kayo at para sa doon, maging sakdal ang gawa ninyo. Alam kong naghanap kayo ng kasamahan, pero ang pinampain nyo ay kayamanan. Na yan na matagal pang mapakinabangan. Ang kayamanan na ibibigay ng Diyos ay susunod. Pero mauna kang sumunod sa spiritual na pamara niya at ang kasaganaan ay darating. Ano nyo So, huwag niyong uunahin ang kasaganaan. Dahil yung kasaganaan na yan ay maglulubog sa tao ng kapamakan. Dahil hindi nila alam ang paggamit sa pera. Tandaan nyo So, unahin muna ang spiritual at dalisay na pagganap sa tungkulin para ang kasaganaan ay ibibigay na ng Diyos. Okay? So, yung tinukoy ko kanina na problema ng gobyerno, ayan na. Handa yung sarili nyo. Magngiling kayo ng sabat para matulungan kayo ng spiritual na pamamaraan na pamumuhay. Dahil natuto kayo ng material na pamumuhay, kaya yan, nakagawian niyan. So, basahin. Diyos, sinabi ni Pablo sa Korinto 1:19. Dahil ang karunungan nyo, pangsanlibutan lang yan. Kaya yung sanlibutan na yan na sinakob ni Satanas, diyan kayo lumalakad. Kaya lumakad kayo sa spiritual na pamumuhay para sa mabago na ang populasyon ninyo, mabago na ang prinsipyo ninyo. Hindi yung dating prinsipyo na sinabi na Diyos na walang nagbago. Yung prinsipyo na yan, noong pang una pang panahon, noong lalagyan ng tao ang Diyos, ay lalagyan ng Diyos ang tao. Ang prinsipyo ay yan na, pinanghawakan ninyo at hindi pa kayo nagbago. Get nyo? Kaya nagsisi ang Diyos sa pagkalalang sa tao dahil ang tao ay gusto niya sa pawa ng Diyos. Mas marunong pa sa Diyos. Mas matalino pa sa Diyos. Dahil yan ang tinuro ni Satanas. Magpakumbaba lang kayo sa Diyos. Masakop kayo sa Diyos. Dahil yan ang gusto ng Diyos. Sino ang pangalawang paglalang? Hindi ba si Adan? Sino ang pangalawang pagkalalang naman sa bagong tipan? Hindi ba si Nicodemo? Si Nicodemo ay isang tao sa gobyerno, pero nakilala niya ang tao na kinaroonan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus. Sa panahon natin,
Kilala ba ninyo ang mga taong ginagamit ng Diyos sa ating kapanahunan? Wala, inutil pa rin kayo. Mabuti pa si Nicodemo. Nakita niya ang taong ginagamit ng Diyos. Ngayon, sa panahon natin, wala sa inyo na may prinsipyong ganon ni Nicodemo. Kaya kayo ay mga buwang again, hindi born again. Nagpapanggap kayo ng mga born again. Walang katotohanan niya sinasabi niyo. Okay? At marami ako sasabihin. Kung hindi niyo naintindihan ang reincarnation, pag-uusapan natin yan. Ito po ang ating pong huling mensahe galing po kay Propeta Isaias. Isaias Kapitulo 1, talatang 16. Maghugas kayo, maglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong magawa. Sa harap ng aking mga mata, maglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ng kahatulan. Inyong saklolohan ng napipighati. Inyong hatulan ang ulila. Ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Magsiparito kayo ngayon na tayo magkatiwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula ay magiging parang balahibo ng tupa. Kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na nakikinig ng mga tunay na aral at katotohanan ng ating pong pastor. Ang pastor nakakandili sa ating ng ating mga kaalaman o tanawa. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat, paggalang at pagsamba ay ating itinataas sa ating dakilang Ama at sa ating Panginoong Heso Kristo siya nawa. Maraming salamat po sa inyong lahat.